Sa isang backwater town na tinatawag na Rondo sa gitna ng Texas, ang naka-wheelchair na ama na si Owen, at ang kanyang anak na si Lena, ay isinasara na ang kanilang diner nang may dumating na problema. Si Clyde Whitfield, anak ng mob boss na si Jeremiah, at ang dalawa sa kanyang mga goons, ay biglang dumating sa diner. Hindi nila pinansin ang closing sign at pinaalalahanan si Lena na ang kanilang karaniwang kargamento ay darating na sa brewery at siya ay kailangan doon sa oras. Sa maliit na bayang ito, si Jeremiah at ang kanyang maliit na mob ay hawak sa leeg ang buong bayan, kung saan pinipilit nila ang mga residente na malubog sa utang, pagkatapos ay ginagamit sila bilang mga manggagawa upang iproseso ang kanyang mga ilegal na produkto, gamit ang brewery ng bayan bilang kanilang base ng mga operasyon. May gusto si Clyde kay Lena, at nag-alok na bibigyan siya ng day off kung makikipagpalakpakan siya sa kanya. Sa palagay niya ay nakatadhana silang magsama at nagsimulang bastusin si Lena. Nang tawagin ni Owen ang kanyang pambabastos sa kanyang anak, You better slow down, boy. binalaan siya ni Clyde na huwag makialam, My apologies. at marahas siyang itinulak sa dingding. Nang gabing yun, nanalangin si Lena sa kanyang yumaong veteranong asawang si Brian, na magpadala sa kanya ng isang anghel. Tila nakinig naman si Brian ng gabing yun dahil nang sumunod na araw, isang matandang veterano ng digmaan ang pumasok sa bayan. Pagpasok sa lokal na panaderya, nakilala niya ang panadero na si Vernon, Afternoon. Afternoon. at nag-alok na gagawin ng ilang trabaho kapalit ng pagkain. Dito na na-realize ni Vernon na isa siyang veterano. You're a vet. Nais niyang ibigay sa kanya ng libre ang pagkain, ngunit ang matanda ay ininsist na magtatrabaho para sa kanyang pagkain. Name's Vernon. I got a broken shelf over here. Habang inaayos niya ang isang istante, nalaman ni Vernon na dumadaan lang siya. Iminungkahi niya sa kanya na gawin niya yon ng mabilis, dahil ang mga bagay-bagay dito ay maaaring maging mapanganib para sa mga tagalabas. Kalaunan, ang matanda ay nakaupo upang i-enjoy ang kanyang pagkain nang pumasok si Sheriff Wiley. Napansin niya ang matanda at lumapit siya dito na nakahawak pa rin ang kamay sa kanyang baril, na tila sinusubukang takutin siya. Iminungkahi din ni Wiley na umalis siya kaagad sa sandaling matapos niya ang kanyang pagkain, dahil hindi niya gusto ang mga tagalabas sa kanyang bayan. Tinanong ng matanda kung anong batas ang nilabag niya. Am I breaking some kind of law? Ngunit walang pakialam si Wiley kung dati siyang sundalo o special forces, dahil hindi siya makakakuha ng anumang espesyal na pagtrato sa bayang ito at mas mabuti kung aalis na lang siya. Tahimik lang na tumango ang matanda bilang pagsang-ayon, saka bumalik sa pagkain ng kanyang sandwich. Samantala sa Whitfield Estate, papaalis si Clyde para pangasiwaan ang operasyon sa brewery, kaya hinimok siya ni Jeremiah na panatilihing nakabukas ang kanyang mga mata at tenga. Sa kabilang banda, ang kargamento ng mga puting bagay ay inihatid na sa brewery, at ang mga residente ay sinimulan na ang pag-unload, habang ang ilang armadong lalaki ay binabantayan sila ng mabuti. Sa sandaling yun, dumating ang kanang kamay ni Jeremiah na si Zeke, at inutos na sumama sa kanya ang isang residente, si Randall, dahil gusto siyang makausap ni Jeremiah. Kalaunan, huminto ang matanda sa isang motel, at ang may-ari na si Rufus, ay halatang nanginginig sa takot sa pakikipag-usap lang sa isang estranghero. Ang mga silid ay $20 kada gabi, kaya hiniling ng matanda na magtabi siya ng isa para sa kanya. Save room for me. I'll be back. Samantala, si Randall ay dinala pabalik sa estate at pinaupo sa harap ng boss. Dito na nabunyag na may nagsusumbong tungkol sa kanyang operasyon, dahil nakatanggap si Jeremiah ng tawag mula sa Attorney General tungkol sa kanyang ilegal na negosyo. Sinubukan ni Randall na ipasa ang sisi sa kanyang asawa, ngunit wala silang pakialam kahit na kaunti. Randall, the scandal. But my wife, Vivian. Si Randall ay kaliwete, kaya't binali ni Zeke ang kanyang kanang kamay. Sa sandaling yun, huminto ang matanda sa diner ni Owen at Lena, at humingi ng trabaho kapalit ng pagkain. Tinawag siya ni Owen na nomada, o isang nomad, na ang ibig sabihin ay taong walang permanenteng bahay, at mukhang gusto ng matanda ang pangalang yun. Nomada. Oh. Ipinaalam ni Owen na inirerespeto niya ang mga veterano. Binanggit niya din ang tungkol sa kanyang yumaong manugang na si Brian, at nag-alok na kukunin ang matanda para sa araw na yun. You know anything about urban knowledge? Lead the way. Pagkatapos nito, ipinakilala siya ni Owen kay Lena. Lumada. Nomada.
Gayunpaman, sa palagay ng dalaga ay maaaring magdulot lang siya ng higit na problema sa kanila. Iginiit ni Owen na kailangan nila ang lahat ng tulong dahil palugi na ang diner, ngunit sa tingin ni Lena ay masamang ideya ito. Hindi nagtagal, nagsimula na ang matanda sa trabaho, kung saan nagawa pa nga niyang mapaandar ang sirang oven, at ginawa ang iba pang trabaho habang maingat na pinagmamasdan ni Lena mula sa malayo. Sa lalong madaling panahon, nabasag ang kapayapaan ng si Clyde at ang kanyang 2 goons ay pumasok sa pintuan. Napansin niya ang matanda, at agad na napaisip kung anong uri ng pangalan ang Numada. Sinabi lang sa kanya ng matanda na dumadaan lang siya, What in the hell kind of name is Nomada? at sinuportahan naman ito ni Owen, na sinabing tumutulong lamang siya sa ilang mga kakaibang trabaho para sa araw, kaya't binalaan siya ni Clyde na mag-stick sa kanyang mga salita. Pagkatapos nito, nalipat ang atensyon ni Clyde kay Lena, nang dalhan niya sila ng ilang beer. Gusto niyang samahan siya ng dalaga sa pag-inom, at nang tumanggi si Lena, pinaalalahanan siya ni Clyde na ayaw niyang tinatanggihan siya. Sa malapit, ang matanda ay kalmado lang na pinapanood ang lahat. Nang gabing yun sa hapunan, sinabi sa kanya ni Owen at Lena ang tungkol kay Jeremiah, at kung paano siya natatakot para sa kaligtasan nila ni Lena. Nagtataka ang matanda kung bakit hindi na lang sila umalis sa bayan, at tumugon ang mag-ama na mapapahamak sila kung gagawin nila ito. Pagkatapos ng hapunan, binayaran ni Lena ang matanda para sa araw na yun. Sa kabila ng kanyang tulong, ayaw niyang bumalik pa ang matanda, dahil baka mas lalo pa niyang mapalala ang mga bagay-bagay. Naiintindihan naman ito ni Numada at umalis. Pagkatapos ay pumunta na siya upang kunin ang kwarto sa motel, at nagdagdag ng $5 para sa ilang dagdag na tuwalya. Nang gabing yun, habang dumadaan ang isang bagyo, ang mga residente ng bayan ay nagtipon-tipon sa brewery, nag-iimpake ng mga produkto na ikakarga for shipment. Samantala, nakatulog si Numada sa bathtub at nagkaroon ng matingkad na panaginip noong pinangungunahan niya ang kanyang pangkat ng Special Forces sa isang ambush. Ang kanyang katawan, na puno ng mga tama ng bala, ay nagsasabi ng mga kwento ng kanyang pagsubok. Nang hindi pinapansin ang instruksyon ni Lena, bumalik si Numada sa diner para tulungan si Owen na ayusin ang sirang drain. Hindi masaya si Lena na makita siya, nag-aalala para sa kanyang ama na si Owen matapos makita ang ginawa nila kay Randall. Binalaan niya ito na huwag magtiwala sa matanda, ngunit handa si Owen na kunin ang pagkakataon. Kalaunan ng hapong yun, nagtataka si Lena kung bakit nandito pa din siya, ngunit tumugon si Numada na gusto niya lang tulungan si Owen dahil mabuti siyang tao. Your father's a good man. Nang hindi inaasahan, biglang pumasok si Clyde at ang kanyang mga kasamahan sa diner, at hindi sila natutuwa na makita na nandoon pa rin si Numada. Sinubukan ni Owen na magsalita, ngunit tapos na si Clyde sa pagsasalita. Hindi siya natatakot sa isang matandang lalaki at binigyan siya ng 5 minuto upang mag-impake ng kanyang mga gamit at umalis. You think I'm scared of you, old man? Gayunpaman, tahimik lang sa kanyang nakatitig si Numada at hindi nagpatinag. Sinubukan ni Lena makiusap kay Clyde ngunit galit na galit niya itong sinunggaban. At sinabing pagod na siya sa mga taong hindi nakikinig sa kanya. Aksidenteng natapon ni Lena ang inumin at sinampal siya ni Clyde ng malakas. Sa sandaling yun, napuno na si Numada. Tumalon siya sa counter at dinisarmahan si Clyde sa isang iglap, bago sila sinipa palabas ng bar habang tinututukan sila ng baril. Kalaunan, sinabi sa kanya ni Lena ang tungkol sa operasyon ng mga Whitfield at kung paano nagtatrabaho ang lahat ng residente para sa kanila. Sila ay may mga koneksyon sa mga makapangyarihang tao sa buong bansa, at ibig sabihin nito ay ang sinumang tumakas sa bayan ay mabilis na mahahanap at madidispatcha. Nagawang makatakas ni Owen ilang taon na ang nakalilipas, ngunit ang resulta ay ginawa nitong paralisado siya. Pagkatapos ay nilock ni Numada ang baril na kinuha niya sa safe ni Owen. Samantala, nagsumbong si Clyde sa kanyang ama tungkol sa baliw na matandang kinupkop ni Owen, na nagtapon sa kanila palabas ng diner. Hindi makapaniwala si Jeremiah sa kanyang narinig, iniisip kung paano natalo ang tatlo sa isang matandang lalaki. Nais niyang iwasan na maulit ang insidente, at nagpa siya na hayaan si Wiley na asikasuhin ang matanda. Gumawa ng tawag si Jeremiah, at nangako si Wiley na aasikasuhin ito, kaya nagpa siya siyang magtungo sa diner. Kalaunan ng gabing yun, ang lahat ng residente ay nagtipon-tipon sa diner, at ang ilan sa kanila ay nag-aalala tungkol kay Numada, habang ang ilan naman ay iniisip na meron na silang pagkakataong lumaban. Natatakot sila,
ngunit ipinaalala sa kanila ni Owen na si Numada ay isang Green Beret. Kung hindi siya makakatulong, nakatitiyak na meron siyang kakilala na gagawa nito para sa kanila. Samantala, tinawagan ni Numada ang kanyang dating kaibigan sa Green Beret na nabigla nang marinig ang kanyang boses dahil ang lahat ay dumalo sa kanyang libing. Sinabi ni Numada na gagawin niyang battlefield ang maliit na bayang ito at kailangan niya ang kanyang mga armas. Sa kabilang banda, pumasok si Wiley sa nagtitipong mga residente sa diner What the hell's going on here? at nagsinungaling si Lena na sila ay nagpaplano ng isang party para sa kaarawan ni Owen. Inutos ni Wiley na dalhin sa kanya si Numada dahil plano niyang arestuhin siya para sa kasong pananakit at nagbantang aarestuhin din pareho sina Owen at Lena dahil sa pagkukubli sa isang kriminal kung hindi nila siya ilalabas. Nang marinig ito, lumabas na si Numada. Gayunpaman, binalaan niya lang si Wiley na tatawag siya sa telepono kay Colonel Hollister at ang lugar ay mapupuno ng mga federal agent na hindi makakabuti para sa kanya. Para hindi ito mangyari, maaari niyang payagan ang matanda na umalis ng mapayapa. Nang marinig ito, wala nang sinayang na segundo si Wiley at nagpas siyang pabayaan na ang matanda. Thank you, sir. Is any of that true? Not a word. Samantala, si Jeremiah ay nagsasagawa ng isang deal sa brewery nang tawagan siya ni Wiley, na sinabi sa kanya ang tungkol sa mga residente na nagtitipon-tipon sa diner kasama si Numada, na nagbantang tatawagan si Colonel Hollister. Nang marinig ito, plano ni Jeremiah na pangasiwaan na ang mga bagay-bagay mula sa oras na yun, dahil alam niyang matagal nang patay si Colonel Hollister. Nang gabing yun, nakaimpake na si Numada at handa nang umalis, ngunit biglang nagbago ang puso ni Lena. Kailangan na niyang ihinto ang pagsisinungaling sa kanyang sarili dahil alam niyang mangyayari ang isang tiyak na kapahamakan sa lalong madaling panahon. Nararamdaman niya na malapit nang dumating ang problemang ito at nagmakaawa kay Numada na manatili, at pumayag naman ang matanda. Nag-alok siya sa kanya ng isang silid, ngunit plano ni Numada na matulog sa sahig, at hiniling kay Lena na ihatid siya sa umaga, 50 milya sa Hilaga upang kunin ang isang package. Nang gabing yun, nagpasalamat si Lena kay Brian sa pagpapadala sa kanya ng isang anghel. Kinaumagahan, sumakay ang dalawa sa sasakyan ni Lena, at huminto ng ilang sandali para ipakita kay Numada ang Whitfield Estate. Ang kanilang destinasyon ay isang napabayaang landing strip, at isang maliit na eroplano ang naglanding doon. Ibinigay ng piloto ang isang package kay Numada, at ang lahat ng ito ay pinapanood ng dalawang lalaki, na nabunyag na mga hitman na ipinadala para patayin ang matanda. Lumalabas na ang package ay isang arsenal ng mga armas at pampasabog, ang mga kagamitan kung saan magaling si Numada. Papabalik na sana sila sa bayan, nang mapansin ni Numada na sinusundan sila ng isang sasakyan. Agad na inihanda ng matanda ang kanyang baril, at hinimok si Lena na tapakan ng gas. Sinubukan ng mga lalaki na itaboy sila sa kalsada, ngunit ginawa ni Lena ang lahat para panatilihin silang nasa unahan. Binaril ni Numada ang sasakyan ng ilang round, dahilan para mapilitan silang lumipat sa kabilang kalsada. Gumanti ng putok ang mga lalaki gamit ang isang submachine gun, ngunit ang mga baguhang ito ay walang natamaan. Nagawa nilang makot si Lena at pinaulanan ng mga bala ang sasakyan, ngunit nagawang makaalis ni Lena ng ligtas. Nauna sila at nakarating sa malapit na silo, nagmamadaling pumasok bago pa makarating doon ang mga lalaki. Ang dalawang hitman ay agad na sumunod at pumasok sa silo, nakahanda ang mga baril at handa ng magpaputok. Ang dalawang lalaki ay pumunta sa mas malalim na bahagi ng silo, hanggang sa batiin sila ni Numada gamit ang isang shotgun, na nagbigay sa kanila ng sapat na oras para makatakas sila ni Lena sa isang kalapit na gusali. Ibinigay ni Numada kay Lena ang kanyang bag at sinabihan siyang magtago, naiwan lamang ang kanyang shotgun, ngunit para sa isang Green Beret, sapat na yun. Nagpaulan siya ng ilang rounds sa mga lalaki, na sumugat sa isa, bago tumakas sa may hagdanan. Isang hitman nang humabol sa kanya, at gumalaw ng maingat matapos ma-realize na hindi normal ang kaharap nilang matanda. Ang isa pang hitman, na ngayon ay pilay na, ay halos mahanap na ang pinagtataguan ni Lena, hanggang sa gumawa ng ingay ang dalaga na nagpaalerto sa kanya. Samantala, nakahigang nakaabang si Numada sa hitman, naghihintay sa tamang sandali para paputukan siya. Nakarating ang lalaki sa isang lumang refrigerator, at nang ma-realize na ang matanda ay maaaring nasa isa, pinaulanan niya ito ng bala. Nang tumama ang huling casing ng bala sa lupa, binaril siya ni Numada ng shotgun blast sa dibdib, na tuluyang pumatay sa kanya.
Sinubukan ni Lena na tambangan ng pangalawang hitman, ngunit nagalusan niya lamang ito. Nang papatayin na siya ng lalaki, buti na lang ay nagpakita si Numada at tinulungan siya sa tamang oras. Pagkatapos nito, bumalik na sila sa bayan, at iminungkahi ni Numada na umalis na silang mag-ama sa bayan dahil tutugisin sila ng mga tauhan ni Whitfield. Gayunpaman, wala nang ibang mapupuntahan si Lena. Pagsapit ng gabi, pumunta sila sa diner at nadatnan ng isang bangungot, kung saan si Clyde at ang kanyang mga tauhan ay tinututukan ng baril ang mga residente. Mapanuksong sinabi ni Clyde na medyo magaling at matapang si Numada para sa isang matandang lalaki, bago siya pinatumba gamit ang isang metal pole at hinampas siya ng maraming beses, na tila pumatay sa kanya. Para sa kanilang pagsuway, meron siyang pinaplano para sa mga residente, ngunit para kay Lena, meron siyang espesyal na bagay para sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Zeke ang mga utos ni Jeremiah, ngunit walang pakialam si Clyde, at binalaan si Zeke na wag sa kanyang makikialam. Nang hamunin ni Zeke na patunayan ang kanyang tapang, biglang umurong ang itlog ng puro salitang si Clyde. Pagkatapos ay kinalagkad na ni Clyde si Lena papunta sa kanyang sasakyan. Sa loob ng diner, ang mga taong bayan ay nagmamakaawa kay Zeke para sa kanilang buhay, habang ang mga gangster naman ay nakatutok na ang kanilang mga baril. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, ang mga serbisyo nila ay hindi na kinakailangan, at ang kanyang mga tauhan ay pinatay na ang mga residente. Nang magkamalay, nakita lamang ni Numada ang sulyap ng mga patayan, at wala siyang magawa para tumulong. Nakaligtas si Lena sa insidente, ngunit habang nasa sasakyan, inutusan siya ni Clyde na gawin ang anumang bagay na sabihin niya, at balang araw, mamahalin niya ito at magkakaroon sila ng pamilya. Samantala sa diner, inililigpit ng mga tauhan ni Clyde ang mga bangkay, nang mapansin nilang nawawala si Numada. Agad nilang hinugot ang kanilang mga baril, at kinakabahang sinuri ang lugar dahil alam nilang delikado ang matanda. Nakarating sila sa isang freezer, ngunit inatake sila ni Numada ng ilang mabibigat na pag-atake. Ang isa sa mga thug ay nasaksak sa tiyan, ngunit ang pangalawa ay isang malaking tao, kung saan nagawa niyang makayanan ng ilang saksak at itinapon si Numada sa paligid. Gayunpaman, tumayo pa rin ang matanda at sinaksak ang malaking lalaki sa leeg, na tuluyang pumatay sa kanya. Habang nanghihina sa mga natamong suntok, dahan-dahang nilinis ni Numada ang kanyang mga sugat. Sa loob-loob niya, parang tinamaan siya ng husto sa nangyaring masaker. Hindi nagtagal, dumating si Sheriff Wiley sa lugar. Nakita niya ang mga walang buhay na katawan at alam niyang walang kinalaman si Numada dito, ngunit inaresto niya pa rin siya. Sa kabilang banda, umuwi si Clyde na hawak-hawak si Lena, umaasang papayag si Jeremiah na maging asawa niya ang dalaga. Gayunpaman, nakikita ni Jeremiah na hindi okay si Lena sa ideya, at sinabihan si Clyde na dalhin siya sa brewery dahil hindi niya ito gusto sa kanyang tahanan. Sa halip na dalhin si Numada sa stasyon, nagmaneho si Wiley papunta sa brewery. Nang mag-isa na lang si Numada sa sasakyan, ginamit niya ang kanyang bibig upang alisin ang isang pin sa kanyang bulsa, at ginamit ito upang buksan ang kanyang handcuff. Sa loob ng brewery, sinabi ni Wiley kay Zeke na buhay pa si Numada, ngunit humingi siya ng paliwanag para sa minasaker ng mga residente sa diner. Ipinaalala sa kanya ni Zeke ang kanyang lugar, ngunit nang subukan siyang pigilan ni Wiley, walang awa siyang pinatay ni Zeke. Sa labas, matagumpay na nakatakas si Numada at idinispatsa ang nag-iisang bantay. Pagkatapos ay pumasok na siya sa brewery at isa-isang pinabagsak ang mga lalaki ng may tig-iisang shot. Gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban, nagkaroon sila ng running shootout ni Zeke. Sa huli, pareho silang naubusan ng bala, at nagsimulang makipagsagupaan sa hand-to-hand combat, hanggang sa laslasin ni Zeke si Numada sa buong mukha. Ngunit hindi sumuko ang matanda, at ginamit ang puwitan ng baril bilang kanyang sandata. Nagawang malak ni Zeke ang kanyang mga braso, ngunit tunay na napakalakas ng matanda. Muling nagharap ang dalawa ngunit sa pagkakataong ito, tinamaan ni Zeke ang matanda ng isang malakas na sipa, na nagpalipad sa kanya sa sahig. Kaagad namang bumalik si Numada sa laban, at nagawang maiwasan ang pagwasiwas sa kanya ng mabigat na wrench. Kalaunan, nagawa niyang maipulupot ang isang fire hose sa leeg ni Zeke, at tumalon sa gilid ng rehas, na agad namang bumali sa leeg ng kanyang kalaban. Hindi nagtagal, huminto si Clyde kasama si Lena sa kanyang truck, at nagtataka siya kung bakit walang tao sa paligid. Ilang sandali pa, lumabas ang pasuray-suray na si Numada at nagpasya si Clyde na sagasaan siya, ngunit bago pa niya ito magawa, isang bala sa mata ang tumapos sa kanya.
Nalaman ni Lena na patay na ang kanyang ama at nagsimulang magdalamhati, kaya nagpa siya si Numada na dapat na nilang wakasan ang kabaliwang ito. Sa mga panahong yun, nasa bahay si Jeremiah at tumutugtog ng kanyang piano, nang pumasok sina Numada at Lena para harapin siya. Dito na nabunyag ang isang nakakagulat na revelasyon. Lumalabas na si Numada ay si Colonel Hollister, habang si Jeremiah naman, ang kanyang commander sa digmaan, ang siyang nagpadala sa pangkat sa kanilang kamatayan. Sinubukan ni Jeremiah na gamitin ang kanyang ranggo, kung saan inutos niyang umatras si Hollister at sundin ang kanyang mga utos. Gayunpaman, sapat na ang narinig ni Hollister at binaril niya si Jeremiah sa binti, bago siya sinunog ng buhay, at iniwan siyang nasusunog hanggang sa mamatay siya. Sa huling eksena, nakatayo si Hollister habang si Lena naman ay nagbibigay ng huling pamamaalam para kay Owen. Kinabukasan, nagmaneho ang dalawa patungo sa dulo ng bayan. Ipinaalala sa kanya ni Hollister na malaya na siya ngayon at maaari na siyang makapagsimula ng isang buong bagong buhay. Sinabi sa kanya ni Lena na patuloy siyang gagabayan ng Diyos, bago nagmaneho palayo, at muling pinagpatuloy ni Numada ang kanyang paglalakbay bilang isang drifter, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.